specialty area po, no? Yung journalistic style book po na gagawin natin, gagawin po natin siya mas accessible, i-upload po natin siya online. And gagawin po natin, mas makakalawak po ang mga estudyante, student engagement, hindi kami po, if elected as journalists, will conduct surveys sa kung ano nga naman po yung mga style books na mas kailangan, mas kinakailangan, mas ginagamit sa klase, kasi po na po may open style book. Pero meron din po ibang style book na ginagamit in other places. So given that, we will update and we will make it more student-friendly. Ayun naman. Sa UP, especially dito sa college natin, tayo po ay sumusunod sa AP style. Ano po ba yung magiging essence sa isang journalism style book kung tayo po dito ay tinitrain na po doon, di ba? Eh paano na lang po kung sa hinaharap sa pagtapak nga natin sa ating mga trabaho, eh syempre maliligaw po tayo na landas kung yun po ang ating yun po i-impose sa atin. Yun po. Sources. Hindi tayo dapat feed na kung ano man yung journalism na sariling journalism style book dahil pila na rin yung students dapat marunong tayo, dapat maging resourceful tayo. Ayun. Thank you po for pointing that out. Alam naman po natin na dito sa UP, ginagamit nga po natin na AP style book. Pero paano naman po yung iba? Alam po natin na standard doon, pero sa ibang kumpanya, sa ibang newspapers, iba rin po ang ginagamit. At ito po, hindi po natin yung undermine na ability ng mga estudyante ng UP para makakuha ng resources. Kaya nga naman po tayo mag-upload ng style book na ito. Ay, para supplement kung ano nga po yung kaya natin gawin. So, yun lang magbago sa lago natin clear yun. Sorry po, emphasis ko lang po, kasi po ang goal easy access para po the seventh question. Sobrang haba na ng mga dinidiscuss. Okay. Ayan, okay na po tayo lahat. So, ito po ang question ay para po kay Ben Yalo. Hypothetically, hypothetically, a militant activist uses the business institutions in TechnoHub for his or her own gain. For example, to eat dinner, to use Wi-Fi. What is your party's official stand on these kinds of people? Okay. Yung naman sa pinag-TechnoHub, alam naman nga po natin na yung iba doon, kahit na aktivista ay kumakain, dahil una po tayo po ay nakapanood sa isang sistema. At ang hindi po pagkain lang sa TechnoHub, ay hindi po nito mababago yung nandiyan ng TechnoHub dahil nabagay nga po namin, 25 years ang list ng TechnoHub. So kahit lahat tayo hindi kumain doon, 25 years, hindi natin magagamit yung lupang yan at hindi naman naalis sa Ayala dyan. Ayun po, so, yun na. At pangalawa, pag inihapain dyan, you are only resisting but you are not changing the very system that represses us. You are only resisting, pero nabago pa na meron pa rin tayong public-private partnerships, di ba? So yun po, hindi yung sagot, yung hindi yung pagkain doon sa problema natin sa komersyalisasyon ng edukasyon. Given po, alam po nating lahat na ang stand po talaga ng stand up about TechnoHub ay against po sila sa TechnoHub. Ang hinihingi lang naman po natin ay paninindigan kung against po kayo sa private
kumain dito. All is fair in love and war, okay? So, hindi na tayo dahil sa public-private partnership sa tayo, baka nakamadali natin, okay? Dahil napakahingi tayo kumain dito, hindi na natin mababago. Na ito, so hindi na natin mababago, na ito nga po ay nakaka-apekto sa ating pamantasan. Question po from Sandy B. Siyempre, yung question ko para din kay Claire. Okay, so Claire, tumatakbo tayong vice chair, diba? At alam naman natin na ang vice chair ay yung nag-head ng Council of Representatives at nag-represent ng orgs. So yung tanong ko, ano ang stand mo or ng party nyo dun sa provisions on organizations ng 2009 Student Code at ano ang nagawa ng partido nyo tungkol dito? Ayan. Nung isa po namin dyan sa MASCOM ay binaba po na ay sinabi po sa amin ng aming presidente kung ano po ang gusto natin gawin sa student code. So, ibig sabihin po nun ay nabababa ng konseho ang ganitong mga issues sa mga orgs. Ano ang stand natin? Ang stand po natin, dapat po magkaroon ng freedom at autonomy ang mga organisasyon sa mga ganitong bagay. Ang matambayan po, dapat ginagrant po yan dahil ang mga organisasyon, lalo na po dito sa CNC, alam po natin, bumubuhay po siya sa ating institusyon. Sorry, ano pa po ako sa kaninang state, pero anyway, moving on. I-empower po natin yan at ang organizations ay alam natin way of self-expression ng mga estudyante at mga pamilya yan ng mga estudyante dito sa Universidad ng Pilipinas. Kaya po dapat pinapahalagahan natin yan. Ang mga freshmen po dapat ay hindi nalimita to second sem lamang na magiging miyembro. Ang mga tambayan dapat po nagagrant po natin yan. At nakikita po natin na may mga nag-grant nga po tayo ngayon tambayan para sa ating mga organisasyon. Salamat po. Okay, so unang na po, hindi po ito usapin ng tambayan o kahulugan ng mga organisasyon. Dahil unang na po, ibibigay ko po ang stand ng ating partido. Na kami po, ang stand namin ay